Hello, good evening po sa lahat. Good evening po sa kasama po natin sa sanctuary at kasama po natin online. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon, kaya pagpasensyahan nyo na po kung medyo hinihingal pa po. So tayo po ay manalangin. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Tunay nga po na napakasarap pong magpuri sa inyo, God. Napakasarap po na kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo ng taas ang kamay. And we pray, Panginoon, that it is our desire that we may be able to praise you in everything that we do. Sa lahat po ng aming hininga ay kayo po ang aming mapapurihan. We thank you in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang text po natin this evening, ay matagal na po kasi ako hindi nakapag-word sa prayer meeting. So, kaya lagi pong good morning ang bati. So, maikli lang po talata sa gabing ito is found in Daniel chapter 10 and verses 12 to 13. So, ito po ay patungkol sa vision ni Daniel. Siya po ay nagkaroon na-distraught or na-distress po siya dahil patungkol po ito sa war. And siya po ay nag-fast, siya po ay nanalangin, ngunit siya po ay nagkakaroon pa rin ng burden at kabigatan. So, pinag-pray niya po ito sa Panginoon. Ngunit, nagpadala po ang messenger ng Panginoon at binigyan po ng assurance si Daniel. Sabi po sa verse 12, "Then he continued, 'Do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard and I have come in response to them. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia." So, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ito po si Daniel, alam po natin na isa po siya sa mga tao in the Old Testament na mapalanginin or hindi po niya pinagpalit or hindi niya po niresist yung pananalangin. At siya mga po ang model ng prayer ng 3 times a day. Siya po ay nananalangin sa Panginoon. Pero, this time around, siya po ay distraught dahil doon sa vision na natanggap niya concerning doon sa war na binigay sa kanyang vision ng Panginoon. So, ito po, alam natin na patungkol sa panalangin. And for sure, hindi lamang po sa spiritual, pero doon sa physical, sometimes tayo po ay nadidistraught, nagkakaroon ng distress, or tayo po ay nababagabag kapag yung calls natin, physical, yung dito po, ay hindi po nabibigyan ng pansin. Diba? Halimbawa po, sino po dito yung mahilig tumawag sa mga operator at nagaantay ng matagal? Ngayon po, parang konti na lang po yan, pero minsan po meron po tayong mga tawag na kailangan po ng customer service, and karamihan po doon sa mga tawag na yon ay matagal po tayong nag-aantay hanggang sa minsan napuputol na yung linya, 10 minutes kang nag-antay dahil inaantay mo yung operator na sasagot, pero at the end of 10 minutes, bigla na lang mag-o-off yung na-drop yung call. Diba? So, ako po, naranasan ko na yun. And nakaka-frustrate po. And mostly po, nangyayari po ito pagka tumatawag tayo doon sa malaki yung volume ng calls. Katulad po nung matagal na po, noong si King ay dumaan po sa madaming mga tests at tawag po ako ng tawag sa mga ospital kung saan pwedeng pagawa ito, ganyan. Pero napakahirap po ding tumawag sa mga hospital and parang 10 minutes na ubos na yung isang oras mo, kakatawag sa ospital na to, lilipat ka, tapos madadrop yung call.
Minsan naman po, pag tumatawag tayo sa PLDT na nga po. Ang tagal pa rin pong makakonect sa Globe, sa Meralco. Yan po yung mga high volume of calls per day na hindi na po nila maasikaso or hindi po lahat ng tao ay kaya nilang asikasuhin sa isang araw. Gawa po nung napakadaming volume na re-receive nila araw-araw. And karamihan po dito or mostly dito ay mga complaints, mga reklamo, or mga inquiries para magreklamo, kung paano magreklamo. So, napaka-frustrating po para sa mga tumatawag at hindi naman nasasagot yung kanilang mga tawag. Even sa mga Zoom, dahil tayo po ngayon ay sanay na po sa Zoom calls, Messenger group chat, and sometimes po salita tayo ng salita. Yun pala, yung kausap natin ay na-disconnect na. Ang dami mo nang sinabi, mga 1 minuto ka ng salita ng salita. Hello? 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 Yun pala, nawala na po yung, na-drop na pala yung call dun sa kabila. Kaya nga po minsan, sa Zoom Bible study naman po natin, kaya ni-encourage tayo ni Pastora na magbukas ng camera. Dahil nga, napakahirap pong magsalita sa taong hindi mo alam kung andyan pa ba or wala. Di ba? Hindi mo alam kung nakikinig pa ba or nandyan. Kaya nga po ang panggising po sa atin sa Bible study ay magbabasa po tayo ng mga Bible verse para po ma-check kung tayo po ba ay nariyan pa, tayo po ba ay makakapag-react pa. So sa tao po na nagsasalita or tumatawag, naghahanap ng kausap, and wala po tayong makuhang sagot, ay nakakapagbigay po sa atin ng distress. Diba? Dahil tayo po ay hindi natin alam kung masasagot po ba yung ating katanungan, masusolusyonan po ba yung ating problem. Sometimes po, ganun din po yung mga tao when it comes to prayer. Kaya po, some people or most people parang nawawalan po ng gana sa pananalangin dahil ang feeling nila, narinig kaya ni Lord yung aking panalangin o baka naman suntok sa buwan lang yung aking panalangin. Na ang iniisip po natin para tayong tumatawag sa customer service, call center, at umaasa tayo na isa tayo doon sa masasagot ng agent, ng customer representative. Pero ang Panginoon po, ano pinagkaiba doon sa ating nararanasan dito sa mundo, doon sa spiritual side ng ating pagtawag sa Panginoon? Of course, dito po sa mundo, sa pagtawag natin sa Meralco, pagtawag natin sa Globe, sa PLDT, wala pong guarantee na tayo ay masasagot. Wala pong guarantee na yung complaint natin ay mabibigyan ng solution. Wala pong guarantee na isang try mo lang ng call ay masasagot ka na o matatransfer ka na doon sa makakatulong sa iyo. Sa Panginoon po, kahit gaano karaming tao ang tumatawag sa Kanya everyday, kada minuto, kada segundo, kahit sinong manalangin ay naririnig po ng Panginoon. Dahil alam po ng Panginoon lahat ng ating pangangailangan at nakikinig po ang Panginoon sa lahat po ng ating mga panalangin. So our prayers are not in vain. Our prayers ay hindi po suntok sa buwan na bahala na kung marinig ng Panginoon at kung hindi naman marinig ng Panginoon ay at least nagtry ako. Hindi po ganun. Pag tayo po ay nanalangin, we know and we believe that He hears us. Pero sometimes lang po, syempre, iba po yung mga answers na natatanggap natin. Base po doon sa alam ng Panginoon what's best for us. Sabi nga po in Romans 8:28, for we know that in all things God works for the good of those who love Him, have been called according to His purpose. Napakaganda na po ng paliwanag po dyan ng ating pong dalawang pastora.
para po tayo ay mapunta doon sa likeness ng Panginoon, makawangis tayo ng Panginoon. Kaya, alam po natin na naririnig ng Panginoon ang ating panalangin, pero base po doon sa will niya for our lives at kung paano po tayo shape to be more like Christ. More and more and more like Jesus Christ. Balikan po natin yung verse natin in Daniel. Sabi po nung messenger, "Do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and humble yourself before God, your words were heard, and I have come in response to them." So yung distress po ni Daniel ay binigyan po ng katugunan ng Panginoon sa pamamagitan ng messenger. Sinasabi niya, "I heard your prayers, I have heard your prayers." Hindi mo pa nga siguro na ibubuka yung iyong bibig. Narinig ko na yun. So same thing with us, hindi pa man po natin naibuka ang ating bibig and sometimes hindi nga po natin maibuka yung ating bibig with words na hindi po natin ma-express. God already heard our prayers. So sa gabing ito, kung meron man po tayong mga panalangin sa Panginoon, know that God hears your prayer. At hindi po ang Panginoon ay mamimili kung sino ang tatanggapin niya sa araw na ito. Cut off na, hindi na pwedeng tumanggap ng prayer. Sabihin mo, wala nang tatanggap ngayon. Okay na, cut off na. Hindi po. Hindi po natutulog ang Diyos. Hindi po natutulog ang ating Panginoong Jesus because andoon po siya ready to hear our prayer. So wag po tayong mananawa na tumawag po sa Panginoon. At kaakibat po nito ay syempre pagbabasa ng Bible dahil dito po natin matatagpuan ang answer ng Panginoon. Dahil kung hindi po tayo magbabasa ng Bible, hindi po talaga natin mahahanap ang katugunan. So, it goes hand in hand. As we pray, we also read the Bible so that we will know kung ano po yung sagot ng Panginoon. So tonight, as you pray, God gives us the assurance that your words were heard and He has come in response to them. Tayo po'y manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Holy Spirit, for your message this evening. We believe, Lord, anuman po ang panalangin ng inyong mga anak sa gabing ito, we know that you have heard them at naroon po kayo excited to hear all our prayers. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.